1, 2, 3. Hello everyone! Andito kami ngayon sa Imus Cathedral! Yay! Tara! I am Mira Lopez Yanaguya. And I am Angeline Pasquin-Gatdula. Hi, I'm John Credestok Docil. And hi, I'm Tristan Mark Alarga. Hi everyone, I'm Angeline Ragsag. Hi, I'm Romeo Laparan. And I'm Russell Chiveri. Si Bagolor mamaya pa, nasa biyahe pa kasi. Hi, ako po si Yanaguya Mira Lopez. Dumating ang pananampalatayang Katoliko sa Imus noong 1571, kabilang sa mga arden ng relihiyon na nagpapalaganap ng Kristyanismo sa mga Kabitenyo, ang mga Franciscano, Recoletos, Dominicano at Jesuita. Ang Imus Cathedral ay hindi lang isang lugar ng pananampalataya. Isa rin itong saksi sa kasaysayan ng ating bayan. At alam nyo ba, ito ay itinatag noong pang 1795. At itong simbahan na ito ay matatagpuan sa San Nicolas Imus. Hi, I'm John Credestok Docil. Alam nyo ba na ang Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of the Pillar ay mas kilala bilang Imus Cathedral? Also, isa ito sa mga pangunahing simbahan na matatagpuan sa Imus Plaza, Cavite. Ako nga pala si Tristan Mark Alarga. Sumunod ay Silang noong 1581, sa Kawit noong 1587, sa Maragondon noong 1611, sa Indang noong 1655, sa Ternate noong 1700, at sa Francisco de Malabon na ngayon ay General Trias noong 1758. Hi, I'm Angeline. Itong nakikita niyo sa likod ko ay itinatag ito bilang parokya noong 1795 sa ilalim ng mga Augustinian Recollect sa pangunguna ni Father Francisco de Santiago. Original itong nakatayo sa Toclong, ngunit inilipat sa kasalukuyang lokasyon ito sa Barangay Balangon noong 1823. Tumulong din ang mga misyonero sa pagtatag ng karamihan sa mga bayan ng Cavite. Noon pang 1640, ng Cavite ay naging isang politiko-militar na ng lalawigan. Ang kasalukuyang struktura ng simbahan ay gawa sa bato at ladrilyo. Itinayo sa pamamahala ni Father Nicolas Becerra mula 1821 hanggang 1840. Hello guys, I'm Russell Chiveri. Ang simbahan ay naging katedral noong Nobyembre 25, 1961, na ang Imus ay ginawang diocese. Ang katedral ay nakatalaga sa Nuestra Señora del Pilar bilang patrona na ipinagdiriwang tuwing October. Good afternoon everyone. Ako nga pala si Matthew D. Popular. Dito ako ngayon para discuss sa inyo kung ano nga bang meron sa Imus Cathedral. Bukod sa pagiging sentro ng pananampalataya, ito rin ang tahanan ng Canon of Imus na ginamit noong panahon ng Revolusyon bilang simbolo ng paglaban ng mga Pilipino. Ang disenyo ng katedral ay nagpapakita ng kombinasyon ng kolonyal na arkitektura at lokal na tradisyon na nagbibigay daan sa kanya bilang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng Cavite. So ayun lang guys, I hope may natutunan kayo sa video na ito. Thank you guys for watching. Tara na sa Imus Cathedral!